ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sa langit, babaeng nararamta ng araw, siya'y nakatungtong sa maliwanag na buwan. 12 bituin ng kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga tagumpay. Dakilang tanda ang sumikat sa langit, babaeng nararamta ng araw, siya'y nakatungtong sa maliwanag na buwan. 12 bituin ang kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Pag-aakyat, hindi siya sa kanilang kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Pinahayag ni Papa Pio ika-12 noong 1950 ang dogma na ito. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin na ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal ay iyong iniakyat, taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan.
Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kalwalhatian ng birhing inang aming mahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararatan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 2 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak, upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong hinihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesayas ang kanyang karapatan." Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna. Samantalang sa kanan mo, nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning
sa ginto't ganda, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Sa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda, maningning sa ginto't ganda. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga darating ang wakas. Pagkatapos, malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya ang lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway ng kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan at buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balita ng ating kaligtasan ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae. Pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. Mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono.
at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. Pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham, sa kanyang lahi, magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth na may 3 buwan at saka umuwi. Ito ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagpalagay na lang natin, walang ECQ. Kakapagsimba ka, tumanggap ka ng katawan ni Kristo. Sinasabi ng pare, katawan ni Kristo, nagsasabi ka amen. Na ang ibig sabihin, lubos ang aking paniniwala na ito ang katawan ni Kristo. Pagkatapos, nagkataon, nakita mo, nung ibinalik ng pare yung siboryo, ang dumi ng tabernakulo. Tae ng ipis at saka kung ano pa, hindi na nalinisan. Manghihilakbot ka. Hindi mo matanggap. Baka puntahan mo pa yung pare. Baka isusumbong mo pa sa obispo. Dahil kung Katoliko ka, hindi mo matanggap na yung paglalagyan ng katawan ni Kristo na pinapaniwalaan mo ng buo mong puso, ilalagay sa isang maduming lugar. Ganyan ang pangangatwiran ng mga Santo Papa. Konektado yung kapistahan natin ngayon. Ang pag-aakyat sa langit ng mahal na Birhen, katawan at kaluluwa. Kaakibat yan sa pananampalataya natin na si Kristo, kagaya ng sinabi sa unang pagbasa, pinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Pinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan na maghari sa sanlibutan. Sabi ng pahayag. Sa ikalawang pagbasa, sinabi rin, darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos ang paghahari. Kaya narito tayo sa Christ the King. Yung Christ the King talaga, yun ang pinanggagalingan ng dalawang dogma na dapat paniwalaan ng mga Katoliko. Ang dogma ng Immaculada Concepcion at ang dogma ng pag-aakyat sa langit kay Maria, katawan at kaluluwa. The dogma of the Immaculate Conception, the dogma of the Assumption. Nakakabit kay Kristo yan, kagaya ng sinabi sa unang pagbasa at pangalawang pagbasa. So, ang ating mapag-aralan, ang lesson ng ating kapistahan ngayon ay si Kristo ang hari. Christ the King. Hari ng San Sinukob, Alpha at Omega. Kaya, dahil siya ang hari ng lahat, sabi ng mga Santo Papa, inihanda ng Diyos ang paglalagakan ng kanya anak, ang banal na diwa noong maging tao. Kagaya ng nililinis natin ang tabernakulo. Nililinis natin yung buong simbahan. Dinidisinfect pa nga ngayon, ang laking trabaho niya pag may mga tao na ritong pumasok. Tabernakulo ang nililinis. Yun pinaglalagakan ng katawan ni Kristo. Sinadya din ng Diyos na maging malinis ang sinapupunan ng mahal na Birhen. Doon titira yung banal na diwa na naging tao na kagaya natin. Kaya, sabi ng mga Santo Papa, walang bahid ng kasalanan ang mahal na Birhen. By special grace of God, she was spared the stain of original sin. Kaya sabi niya kay Saint Bernadette sa Lourdes, I am the Immaculate Conception. So sabi ni Pope Pius,
Litwell, noong 1950 nga, kung wala siyang bahid ng kasalanan, dapat hindi siya mapaparusahan na mabulok yung kanyang katawan. Yun yung assumption, pag-aakyat sa langit. Dahil kay Kristo. Kasi ina niya yan eh. Kaya ngayon, sa ating pagdiriwang ng kapistahan, ang pinagdiriwang natin yung kaharian ni Kristo. Pangalawa na lang yung kanyang ina, na walang bahid ng kasalanang mana at inakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Yan yung assumption. Una, sinasabi sa atin na yun din ang ating magiging tadhana. Ngayon tayo, may mga kasalanang mana, mabubulok muna tayo. Pero pagbalik ni Kristo, bubuhayin niya ang mga sumasampalataya sa Kanya. Gaya ng sinabi sa ikalawang pagbasa, ang huling kaaway ay ang kamatayan. Pero ang kamatayan, nilupig ni Kristo. Kaya siya ang hari ng sansinukob. At siya nangako sa atin, ang sino mang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo, hindi mamamatay magpakailanman. So pinagdiriwang din natin ngayon ang ating pag-asa, na hindi tayo lalamunin ng kadilimang walang katapusan. Bawat halakhak, bawat patak ng luha na dadaloy sa ating piski, magkakaroon ng kahulugan. Magkakaroon ng pangwakas na kahulugan dahil it will be taken, all of this will be taken up into God's glory in His kingdom. Ang pangalawa, na tinuturo sa atin, bakit inakyat? Ba't hindi na lang yung kaluluwa muna? Para maturuan tayo na yung resurrection, kabuuan ng tao, ang pinatutungkulan yan. Sa mga Greeks kasi, nabahiran na nga tayo ng paniniwala ng mga Greeks eh. Sa kanila, mas mahalaga yung spiritual. Kaya kung sasabihin mo sa mga Greeks, si Jesus, nabuhay na maguli, ando na sa langit. Maski makikita yung katawan niya dyan, maniniwala sila doon. Dahil ang mga Greeks, dualistic. Pinaghiwalay nila yung spiritual saka yung material. Sa panahon ni Jesus, hindi sila makapaniwala na maghihiwalay yan. Iisa ang tao. Kaya tayo rin, katawan at kaluluwa ang maliligtas. Bahala ng Diyos kung paano niya yung gagawin. Sinabi ng kanyang anak na sa hari ng sansinukob, sumasampalataya tayo dahil yun din ang sinisigaw ng ating puso. Gusto natin mabubuhay magpakailanman. Ayaw natin na sa pangwakas na katotohanan magtatagumpay ang kamatayan. Ito yung pinagdiriwang natin sa kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen. At ang pangatlo ay ang pagkapantay ng dangal ng lalaki at sa babae. Nung panahon ni Jesus, mababa ang mga babae. Pati sa Old Testament sinabi diyan. Pagpupunta ka ng huwes, babae ang testigo mo, wala ka ng panalo. Kasi hindi tatanggapin ng huwes pag babae ang nagbigay ng testimony. Si Jesus hindi. Kinakausap niya yung gaskibawal, kinakausap niya yung Samaritana. Maraming mga babaeng sumusunod sa kanya dahil hindi lang sinasabi sa New Testament. Pero kumakain lagi yung mga apostoles. Sinong nagpapakain yan? Hindi na natin nababasa. Pero sina Maria yan, na kanyang ina. Si Maria na taga Magdala. Yung asawa ni Cleopas daw. Sila yung nagluluto. So ngayon, para mabilis na lang, patriarchal pa rin ang ating lipunan. Yung mga babae, may pang-aapi pa rin sa kanila. Maganda-ganda nga na nga sa Pilipinas. Sa ibang mga bansa,
grabe ang pang-aapi sa mga kababaihan. Sila pa rin ngayon dahil mahina sila physically, human trafficking, child prostitution, sa pagdiriwang natin ng kapistahan, ng pag-aakyat sa langit ng mahal na birhen, katawan at kaluluwa, tiyakin din natin. Bubuo tayo ng lipunan na pantay ang dangal ng lalaki at babae ayon sa kanilang kakayahan. Nilalait natin ang mahal na birhen kung inaapi natin ang mga kababaihan sa ating lipunan. Yun ang pangatlong aral na nais kong ibahagi sa inyo ngayong kapistahan, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na birhen, katawan at kaluluwa. Ang ating pangwakas na tadhana. So, sabi ng mga Latin, respice finem. Huwag kang magbilang ng mga tipaklong at langaw sa iyong paanan dahil binibigyan ka ng Diyos ng bituin na gagaway sa iyo para sa kinabukasan. Hindi ka narito. Eat, drink, and be merry, for tomorrow you die. May bituin. Gagabay sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Mahalin natin ang ating katawan kahit yan mabubulok pag namatay na tayo, kahit magiging bukal ng maraming tukso yan, mahalin natin sapagkat kasama yan sa pagliligtas. At sa pamamagitan ng ating katawan, tayo rin napapalapit sa Diyos. Paano mo tatanggapin yung ostiya kung wala kang katawan? Pahalagahan natin ang ating katawan, hindi lamang ang kaluluwa. Hindi lang tayo puro mga sacraments at saka devotions at saka mga pious practices. Sa pamamagitan ng ating katawan, pakainin natin ang mga nagugutom, painumin natin ang nauuhaw, bigyan natin ng damit yung mga hubad, dalawin natin yung mga may sakit ng COVID, bawal nga pala yun, pagdasal natin yung mga may sakit ng COVID at yung mga nasa kulungan. At ang pangatlo, manalangin tayo na makabuo tayo ng isang lipunan na pantay-pantay ang dangal ng babae at lalaki sa ekonomiya, sa politika, at sa lipunan na mismo. Pahalagahan natin ang mga kababaihan sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit, katawan at kaluluwa ng mahal na Birheng Maria na tinuring na pinagpala sa lahat ng babae sapagkat siya nanalig na matupad ang sinasabi sa kanya ng Panginoon. Manalangin tayo sa mahal na Birhen na matupad din sa atin yung sinabi ng Panginoon. Magsitayo tayong lahat, pahayag natin ng lakas loob ang ating pananampalataya sa Diyos ng pagmamahal at ang ating paghihintay sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng sambayanan. Mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa Diyos Ama upang katulad ng mahal na Birheng Maria, makabahagi din tayo sa kaluwalhatian ng kanyang anak, si Jesus, sa kanyang kahariang walang katapusan. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mahihatid nawa ng Santo Papa, ng mga obispo, pari at diakono, ang pag-asa dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo sa daigdig na tigib ng pagkamuhi, digmaan at pagkakawatak-watak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pumunta nawa ang ating mga pinuno at lingkod bayan tulad ni Maria sa kaburulan ng pangangailangan upang makapagbigay tulong sa mga kapatid nating nabiktima ng karahasan at nasalanta ng sakuna. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isabuhay nawa ng lahat ng sumasampalataya ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay at pagsimba sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pagpalain nawa ng Panginoon silang gumawa ng mga dakilang gawain para sa mga may sakit, inabuso, nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa ng mga yumao naming mahal sa buhay sa kaluwalhatian ng Diyos sa langit kung saan iniakyat ang Birheng Maria. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manamin sa langit, tanggapin mo ang aming kahilingan, pabanalin mo ang iyong simbahang ngayon nagdiriwang sa pag-aakyat sa langit ng ina ng iyong anak. Itulot mong maghatid ng lubos na kagalakan ang kanyang pamamagitan para sa amin, habang aming kinasasabikan ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling.
pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, kung itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa panalangin ng mahal na birhing iniakyat sa langit, ang aming kaluubang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig, lubos nawa itong pumailan lang sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang banal na pagkikinabang, pagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa panalangin ng mahal na Birhing Mariang iniakyat sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pangpara sa amin, maging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibinuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang sila ay muling mabubuhay, lalo na mga namatay dahil sa COVID-19. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iligtas mo kami sa lahat ng masama, at iligtas mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin, Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kristo, anak ng Diyos Ama bilang banal na diwa, anak ng Birheng Maria bilang tao, tagapagligtas ng mundo, hari ng sansinukob, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito, at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin, at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad domus Dei. Mula sa lupa, sumipol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng bukas. Jesu panis vitae donum Patri, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad domus Dei. Jesus, food divine, be our strength each day, so we don't tire as we witness to our love and care. To those in greater need, both near and far away, may we lead them back to you, all those who've gone astray. Jesu panis vitae donum Patri, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad domus Dei. En la vida, Jesús, sea nuestro y consuelo, sea nuestro amigo y compañero. Siempre podamos responder a su llamada, siempre dispuesto a hacer tu voluntad. Jesu panis vitae donum Patri, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ngayon namin nang napasuluhan ang banal na pagkikinabang, pagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pamamagitan ng mahal na birheng iniakyat mo sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong paghilom na kamay mula sa takot at kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang aming dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang aming lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kalinga sa kanila. Pagkamtin mo ang kapayapaang walang hanggan ang aming Panginoon. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin ang amin pamamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang crisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at pagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malulhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnoldo Jansen at Jose Freynadimets, Ipanalangin ninyo kami. Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawaan ang kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo, Hari ng sanlibutan. Salamat sa Diyos.